Mga giliw po naming taga-subaybay, mga katoto, mga kapulido. Ngayong araw na ito, July 21, 2024, ating pag-aaralan ang tungkol sa dalawang saksi na nakasulat sa Apokalipsis 11:3. Gaya po ng pangako ng ating Panginoong Diyos na Kanyang ipaalam ang mga hiwaga, ang Kanyang mga lihim sa Kanyang mga lingkod na mga propeta. Kaya ako'y sumasampalataya na ang dalawang saksi na binabanggit sa Apokalipsis 11:3 ay pinagpahayagan ng ating Panginoong Diyos. Gaya po ng ating mababasa, ganito ang nakasulat, akin pong babasahin. At may ipagkakaloob ako sa aking dalawang saksi, at sila'y magsisipanghulang 1,260 at 60 araw na nararamtan ng magagaspang na kayo. Mga giliw po naming taga-subaybay, ayon po sa Apokalipsis 11, sa Apokalipsis 11:3, may ipagkakaloob ang Panginoon sa dalawang saksi o dalawang propeta. Sila ay manghuhula o magpapahayag gaya po ng nakasulat sa Bagong Biblia, Tagalog, na 1,260 araw. At ang pagkakilanlan sa dalawang saksi ito ayon sa Bagong Biblia, sila ay nakadamit na sako. Itong kanilang hula, mga giliw po naming katoto, mga kapulido, napakahalaga po na ating malaman sa ating kapanahunan. At ang pagkakilanlan, nakadamit sako, ibig sabihin, hindi kilalang hindi popular ang dalawang saksing ito. Karaniwan ang kanilang pananamit o ayos. Gaya po ng aking sinabi kanina, na ang Panginoong Diyos ay may pangako sa Kanyang mga lingkod, sa Kanyang mga propeta. Gaya po ng ating mababasa, ganito ang nakasulat sa Amos 3:7. Ito po ang pahayag ng salita ng Panginoon. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, kundi Kanyang ihahayag ang Kanyang lihim sa Kanyang mga lingkod na mga propeta. Kaya sa Amos
sa Amos 3:7, ang Panginoon ay wala siyang gagawin kundi kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Kaya maliban sa Amos 3:7 ay mayroong paunang salita na ito po ay tiyak na magaganap. Gaya po ng aking sinabi na napakahalaga ng hula ng dalawang saksing ito. Ano ang ipinagpauna ng ating Panginoon? Bakit mahalaga ang hula ng dalawang saksi? Pakinggan po natin 6:2 ng Oseas. Pagkatapos ng 2 araw, ay muling bubuhay niya tayo. Sa 3 araw, ay ibabangon niya tayo. At tayo'y mga bubuhay sa harap niya. Paunang salita ng ating Panginoon, pagkatapos anya ng 2 araw. Ang isang araw, ang katumbas nito ay ang isang araw sa Panginoon, katumbas sa tao, 1,000 taon. Sa makatwid, merong binubuong 2,000 taon. At pagdating ng 3 araw, bubuhayin tayo. Ako'y sumasampalataya at naninindigan na ang ipinahayag na ito ng ating Panginoon ay merong kaugnayan o nakakonect ito. Nakakonektado po ito. Kaya gaya po ng aking sinabi sa nakaraan, ang dalawang saksing ito sa panahon po natin ngayon, ito ay naipanganak na. Ito ay nagpapahayag na. Kaya, ang dalawang saksing ito ay alam ang pagkatatag o pagkatayo ng iglesia kung kailan itinayo ng Panginoon ang kanyang iglesia. Kaya mga gili po naming taga-subaybay, mga katoto, mga kapulido, mahalaga na ating saliksiking mabuti ito. Bakit? Sapagkat kinakailangan ang matanggap po natin na mga aral ay pulido. Ibig sabihin, biblikal. Hindi po unbiblical. Kaya, sa pagkakataong ito, mga gili po namin katoto, naubusan ng tinta. Pahiram ng ballpen. Naubusan ng tinta. Kaya sa susunod po ay yung Manila paper, hindi tayo gagamit ng blackboard sapagkat yung date ay nare-review po natin yung ating pinag-aaralan. Kasi pagka blackboard o whiteboard, pagka bura,
meron po tayong nakakaligtaan. Kaya ang dalawang saksing ito, alam po yung date. Alam po yung date ng kung kailan itinayo. Kung kailan itinayo ang iglesia. Gaya po ng aking mga unang naipahayag na, ang iglesia ay hindi itinayo noong araw ng Pentecost. Kaya yung araw ng Pentecost, ito ay mali. Kung sasabihin po ng marami, mali ito. Kung sasabihin ng marami na dito na itayo, mali po ito. Bakit mali? Sapagkat meron ng nagtitipon. Meron ng nagtitipon sa sinagoga na ang tawag sa panahon natin ngayon ay church o kapilya. Kaya kung meron lang nagtitipon, ang kanilang ginagawa, sila ay nag-aaral. Nakikinig sila ng mga salita ng Panginoon. O kaya'y sumasamba po sila. Kaya kung merong nagsasagawa ng pagsamba sa araw ng Pentecost, meron ng alagad. Kung meron ng alagad noong araw ng Pentecost, na itayo na ang iglesia, hindi po dito. Sapagkat meron na ngang mga alagad ang ating Panginoon. Ngayon, balik po tayo sa dalawang saksi. Ang dalawang saksing ito, alam po nila ang panahon kung kailan itinayo ng ating Panginoon ang iglesia. Alam din ng dalawang saksing ito kung hanggang kailan itatagal ang iglesia sa mundong ito. Bakit? Sapagkat gaya po ng aking binasa kanina sa Oseas 6:2, pagkatapos ng 2 araw o 2,000 taon sa tao, sa 3 araw, bubuhayin tayo. Sa makatwid, ang panahon ng iglesia sa mundo ay 2,000 years. At sa 3 araw, ang pangako, ang paunang salita, ang mangyayari sa mga nasa tunay na iglesia, bubuhayin tayo. Gaya po ng aking sinabi, ang dalawang saksing ito ay nasa iglesia. Sa anong kapanahunan sila? Nasa huling kapanahunan ng iglesia. Bakit po natin natitiyak na sila ay nasa huling kapanahunan ng iglesia? Sapagkat ayon po sa nakasulat
ang kanilang hinuhulaan ay merong magaganap, meron silang ipinahahayag na 1,260 araw. Kaya mga giliw po naming taga-subaybay, alam po natin ngayon ang mga nagaganap sa ating kapanahunan dahil sa paglago ng kaalaman, maging dito sa ating bansang Pilipinas, meron po tayong freedom of speech. Malaya tayo na magsasalita, pupuna. Kung tayo ay sumusubaybay sa mga balita, sa YouTube, sa telebisyon, maging sa radyo, sa mga pahayagan, mga ipinahahayag, mga ini-expose ng mga vloggers, merong mga oposisyon, merong makagobyerno. Katulad po ng nagaganap sa ating bansa, mga giliw po naming katoto, na kakaupo pa lang ng ating pinakamamahal na presidente, marami nang bumabatikos, marami nang pumupuna. Hindi nila nakikita yung mga bagay na magagandang ginagawa ng ating Pangulo. Ang ating Pangulo ay marami na po siyang nagawa, 2 taon pa lamang. Kaya sa araw po ng bukas, July 22, magpapahayag, mag-uulat sa mga kababayang Pilipino, ang tawag dito SONA, sa kanyang pangatlong SONA, kung hindi po ako nagkamali. Kaya mga giliw po naming taga-subaybay, sa panahon natin ngayon, sa panahon ng huling kapanahunan ng Iglesia, nakalitaw na, nagpapahayag na ang 2 saksing ito at sinasabi na nila ang kanilang hula na 1,260 araw. Ako'y sumasampalataya na ang mga salita ng Panginoong Diyos na kanyang ipinasulat sa mga banal na aklat, hindi po ito nagkakasalungatan. Gaya ng sinabi niya sa Amos 3:7, na wala siyang gagawin kundi kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Pagkatapos ang kanyang pahayag sa Hosea 6:2, pagkatapos anya ng 2 araw, sa 3 araw ay ibabangon tayo. Pagkatapos magpapahayag, manghuhula ang 2 saksi na 1,260 araw. Ang mga pananalitang ito, mga paunang salita ng mga propeta, ay merong magaganap sa hinaharap. Kaya mga giliw naming taga-subaybay, kung hindi pa naipanganak ang 2 propeta at hindi pa nagpapahayag, tandaan po natin, huli na ang panahon. Hindi lumalabas na ang mga salita ng Panginoong Diyos ay hindi matutupad. Subalit, ako'y naninindigan, ang salita ng Panginoong Diyos matutupad. Hindi po natin mapipigilan. Kaya nga, mga giliw po naming mga taga-subaybay,
Ano ang pagkakilanlan sa dalawang propetang ito? Nakadamit sako. Hindi sila popular. Kaya maliban sa nakadamit sako, ano pa ang pagkakilanlan? At sila ba, alimbawa yung sinasabi ng marami na si Elias at si Enoch, gamitan po natin ng sentido común. Bubuhayin ba si Enoch? O babalik ba dito si Enoch? Hindi namatay. Inagaw siya. Si Elias, magkakaroon ba ng Elias? Yung Elias noon, lilitaw ba sa ating kapanahunan o sa hinaharap na panahon? Kaya mahalaga na ating pag-aralan, masusing pag-aaral upang hindi po tayo maligaw. Kaya sino po ba itong mga dalawang saksing ito na binabanggit ng Apokalipsis? Yan po ang ating sasagutin sa susunod nating paghahayag ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya bago po ako magpaalam, binabati ko po ang mga bagong taga-subaybay dyan sa Montalban Rizal, at binabati ko rin yung mga taga-Bugayon, ang mga bagong sumusubaybay, at sa lahat po ng mga katoto, mga kapulido, mga sumusubaybay. Muli, ang dalangin ko sa Panginoon, tayong lahat ay pagpalain po ng Panginoon. Hanggang sa muli, maraming salamat po.